Hello mga kashapi, mga idol ko dyan, mga friends ko. Ayan, meron akong starter na umpisahan ko na siya. So, para ihalo natin mamaya sa atin sourdough. So, this is our levain. So, ayan, so it takes a lot of time for me to do this. So, it takes me about 5 to 6 hours para gumawa nito, para makapag-produce tayo ng oxygen, tawag dito. Basta air bubbles inside our dough. So medyo malagkit siya talaga guys, kasi alam naman sourdough to. So huwag nating iputukin yung lahat ng mga bubbles na yan, kasi yan yung magiging parang air pocket natin sa ating bread. Kasi alam nyo, wala tayong yeast. Our yeast is made of flour, microorganism, tawag dyan. So, nagki-create siya ng mga microbacteria. Pero, ano nga bacteria to? Basta natural bacteria. So, hindi siya yung commercial na yeast na ginagamit natin. So, no. So, we made this out from the flour. I-ferment mo siya for about 15 days. The longer, the better. So, yung iba nga, mga 100 years na, diba? So, which is very good, kasi na-achieve natin yon. So, lately, sabi ko nga, i-perfect ko yung inside niya. Kasi yung dati ko, yung una kong ginawa, medyo hindi ko nagustuhan yung recipe. Tsaka yung kalalabasan niya is parang yung air packets niya is parang natural bread lang. Yung regular bread natin sa bahay. So, what I did is, I do it, I try to do the experiment, before mo to ma-perfect, madaming experiment na pwedeng gawin. So, wag kayo mag-alala if they're like that. So, ito pala yung proper na pag-fold. Pag malagkit siya, lagyan mo lang ng water yung kamay mo konti and hindi na siya mag-stick. Or, meron naman akong rice flour ang ginagamit ko dyan para hindi rin siya mag-stick doon sa molder natin kung saan natin siya ipo-proofing. So, ayan. So, right now, medyo sticky siya. So, I use my scraper. Ayan. Sige, Jude, bilisan mo. Gamitin mo yung scraper mo, diba? Ayan. So, parang hindi masyado dumikit sa kamay. Tapos, ayan, nag-dust tayo ng rice flour. Combination of rice flour tsaka yung regular flour. Tapos, ayan, before ko siya i-proof, kasi sobrang bilis niya mag-proof, i-clip ko siya na maayos para strong yung ano natin. So, meron ako mga experiment. Gumamit ako ng all-purpose flour. Pero ituturo ko rin sa'yo kung anong difference niya. Pare-pareho lang sila mag-ferment. Pero all-purpose flour, unbleached, hindi siya makapag-stand longer. Not unlike sa bread flour, very strong siya. Pag nakakatayo yung dough natin. Yung naman, yung all-purpose flour, nakakatayo naman siya. Pero medyo, di ganun, medyo flat siya konti. So, yun yung difference ng flour. Kaya, may effect talaga yung kind of flour na ginagamit natin. So, ito, may konting halong wheat flour. Kaya, nakikita nyo may mga brown na dot-dot dyan. So, ito, after overnight na proofing, ayan, binaliktad ko na. Tapos, naulit-ulit. So, ayun, kasi, i-score ko na siya. Dito na naman sa scoring, maraming practice pang scoring. Kasi alam nyo guys, kahit pastry chef ako, hindi naman namin masyado tinutuunan ng pansin to yung lahat-lahat, 'di ba? So kailangan sa every areas kasi ng pastry, may dessert, may bread, 'di ba? So hindi ako masyadong nag-focus doon, but lately gusto ko i-focus din lahat. Hindi lang yung bread, hindi lang yung cake, hindi lang yung dessert, yung ganon. So ngayon, pinainit ko na yung cast iron. Wala pa akong masyadong magandang cast iron, guys. So, yung talagang cast iron na maganda. Ito yung spray ko siya ng water para meron siyang moisture. To hold the moisture para aangat pa siya ng lalaki pa yung bread natin pag inopen. Tingnan nyo siya. Oh. Tara! Diba nang open siya? Tapos ang ganda, diba? Nice and beautiful. Pero yung kailangan ko pa dyan na i-perfect yung scoring kasi nga wala akong pang scoring din. Pero look at that guys. Look at this bread. Oh, so sexy and beautiful, diba? Sarapan nito kasi alam mo yun, paborito to ng anak ko guys.
Kasi sabi niya, may sour, may salt daw yung lasa. At saka masarap siya. Tsaka ito pala guys, to tell you, this is the healthy bread. Kasi the bread is made of fermented lahat. So, ibig sabihin fermented. Lahat ng fermented food na ina-absorb natin is matutunaw kaagad at ma-absorb ng katawan natin. At unlike other regular bread, hindi masyado matunaw kaagad. So, kaya people nowadays are prefer na ito yung kakainin nila, itong klaseng bread. It takes a while to make this, pero pag na ano mo na perfect mo na, dali lang din siyang gawin. Ayun lang, kailangan mo lang tiyaga kasi it takes a lot of time to do this. Pero early in the morning, pwede ka na mag-start mag-bake. Tapos, ayun lang, score mo lang siya and then pwede na. After scoring, pwede mo na siya i-bake. Yun lang. Bake ka lang at least 500. Pero sa mga regular oven, medyo mahirap. Kasi mas maganda ito kalabasan ito pag nag-stone oven eh. Pero don't worry guys, pwede naman siyang gawin sa bahay. Kaya ako naman, ginagawa ko naman sa bahay, di ba? So yun, medyo mapulol talaga yung scoring. Blade. Anyway, ayun. So, madami akong mga nakikita ang pwedeng palitan. Ayan, palagi ako nag-display ng water para may moisture. That could help more like magpo-proof, magtataas pa yung bread natin, no? So, ayan na nga. Ayan, na-perfect na natin. Siyempre, of course, pakita natin. Ayan, tingnan nyo yung mga bubbles-bubbles na putok-putok sa gilid ng bread. Which mean we're doing correct. Sourdough. Ayan, tingnan nyo guys. So, daran. Ito naman yung bago ko. Dalawa kasing ginawa ko. Ayan, nilagay ko na siya. So, dito din natin ma-judge kung talagang tama yung gawa natin. Of course, nakikita na natin yung scoring. Meron siyang ears sa side. Nakikita natin yung ears ng bread. Ayan. So, which mean we do correctly on our sourdough. So, to perfect the sourdough, of course, titingnan natin yung inside. Pag proper distribution ng air pockets ang makikita natin in the middle, which means we do correctly, no? We do the correct and proper sourdough bread. Ayan, tingnan niyo yung mga hole doon sa gitna, diba? Yan yung proper, diba? Oh, ang galing. May mga butas-butas. Yan yung perfect na sourdough. And light and airy. Ayan, diba? Tingnan nyo, nakikita nyo. So, that's it guys. Thank you so much. Continue watching.